Nandito ako backstage sa first anniversary taping ng Dear SB. Matagal ko nang kilala si Sam at mahilig talaga siya magbigay ng mga sorpresa, hindi lang sa mga tao na malapit sa puso niya, pero pati na rin sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Kaya sa first year anniversary ng Dear SB, siya naman ang sosorpresahin natin. In 5, 4, 3, 2, and smile! And... Happy anniversary, Dear SB! Isang taon na mula nang simulan natin ang programang Dear SB. Ang programang ang misyon ay magbigay ng tulong, inspirasyon at pag-asa sa mga kababayan nating hirap at salat pero patuloy pa rin na lumalaban sa hamon ng buhay. Ngayong araw po, magbabalik tanaw tayo at muling kikilalanin ang ilan sa ating mga nakilala at natulungan na talaga namang kahanga-hanga ang kwento ng kasipagan, matatag na pananampalataya at pusong palaban. Ako po si SB, Sam Versosa. Hindi pala. Ay, hindi. Sorry. Ako pala si Rian Ramos. At ako po ang inyong magiging host dito sa special anniversary episode ng Dear SB. Ako po. Ha? Surprise ka ba? Medyo. Halata naman. Huwag ka mag-alala. Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Dahil akong magte-take over ng anniversary episode ng Dear SB. Mamaya po ating aalamin mula mismo kay SB kung ano nga ang kanyang hangarin sa programang ito at paano nga ba ito nagsimula. Mamaya yan sa pagbabalik ng Dear SB. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size mo. Bigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Ang mga bagong jersey ninyo! Makapagbigay ng saya, inspirasyon, Kung ano nagagawa ng mga normal na tao, kaya mo rin gawin. at pag-asang magbago ang buhay. Maraming pong salamat kasi alam ko po lahat po ito magagamit ko. Yan ang pangunahing layunin ng programang Dear SB. Kaya para sa kanilang unang anibersaryong handog, ating balikan ang mga kwentong nagpangiti, hinangaan at nagpaiyak sa atin. SB, gusto muna kitang batiin ng happy 1-year anniversary at sa lahat din ng bumubuo ng Dear SB. Maraming salamat. Ay, ano ba gusto mo tawag ko sa'yo? SB o Dear? Pwedeng Dear SB. Dear. Sige. SB lang, SB. Well, actually, nandito kasi ako today kasi alam ko na advokasya mo talaga ang pagtulong sa kapwa. And lagi din natin to nasasabi sa isa't isa na sana mas makilala ka ng tao kung paano kita kilala. So, ang aking first question ay, paano ba nasimulan itong programa na to? Yung pagtulong, matagal na namin ginagawa since 2009 pa. Nung time na yon, lumapit sa akin yung isang stasyon para ipakita daw yung storya ng buhay ko. So, doon nila nakita yung buhay ko from mahirap hanggang nagsumikap. Doon nila sinabi sa amin na, SB, baka gusto mo magkaroon ng sariling programa at ipakita natin lahat nitong mga ginagawa niyong pagtulong. Actually, nung umpisa, wala pa siyang titulo, wala kaming maisip na title. Sa kasamang palad, namatay yung tatay ko. So doon ko naisip na gawing Dear SB, yung pamagat ng programa, as a tribute o pag-alala sa tatay ko kasi siya talaga yung original SB, Sam Versosa Sr. Siya talaga yung nagturo sa akin kung paano tumulong sa kapwa. That's a really beautiful story and malalim yung dahilan kung bakit ganun pala ang naging title ng show. Yes. Alam ko, witness ako kung gaano ka ka-busy talaga. You're a businessman, you're a philanthropist,
jowa ka ni Rian Ramos, at ngayon isa ka na ding congressman. So, paano mo na-handle lahat na mag-taping pa ng Dear SB? Sabi nga nila, pag gusto mo yung ginagawa mo, magagawa mo talaga ng paraan at mabibigyan mo ng oras. So, lagi na lang tuwing may nakikilala ko, I get inspired by their stories. So, lalo akong ginaganahan pang magsipag, lalo akong ginaganahan pang humataw sa buhay, at mas tumulong pa sa mas maraming tao kasi ako yung tinulungan nila. Ako yung nabago ang buhay dahil sa mga kwento nila. First episode ng Dear SB, alam ko kasama mo yung mga matatalik mong kaibigan na kasama sa SB Squad. Bakit nga ba yun? Kabado ka ba at kailangan mo ng backup nila para dun sa first episode na yun? Oo, totoo, kabadong-kabado ako kasi yun yung first episode ko. Pero nagkataon din na yung mga tutulungan kasi namin, isang basketball team ng mga babae sa tenement. Lumaki ako sa basketball, yan yung first love ko. What better way to make their day is to surprise them with their idols. Tungkol pa rin naman dun sa first episode ng Dear SB, naalala ko kasi yung isang nanay na tutulungan mo, biglang binawian ng buhay ang kanyang anak nung production week. Pakikwento sa amin yung buong pangyayari na yun. Isa yun actually sa, kung hindi pinakamahirap na naging episode ko sa Dear SB. Unang-una, ang alam ko kasi yung programa natin, tutulungan natin. Feeling ko nahuli na ako. Feeling ko late ako. Hindi ako umabot sa pagtulong ko kaya nangyari yun. Kaya talagang sakit sa damdamin. Pero buti na lang si Wilma, yung nanay ni Art, siya yung halos nagdala ng buong programa. Nakinig lang ako. Sabi nga ni Wilma, baka ito daw yung way ni Baby Art na makilala ko siya at mabigay ko yung tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya. I believe na yun talaga yung kakaibahan ng Dear SB, kung bakit iba ang programa na to. Hindi mo kailangan maging host. Kailangan mo maging kaibigan, and you just need to care about who you meet, which I know you always do. Napapagaan yung puso ko at damdamin ko at sabi ko, wow, ang sarap naman ng pakiramdam na to. Mas gusto ko pa silang tulungan dahil sa mga nangyayari to. Ikwento mo pa yung iba mong mga experiences doing this show. Kasi nabanggit mo kanina, kailangan mo din mag-adjust ng schedule mo para ma-accommodate ang show na Dear SB. Maraming episode na ganyan na nangyari. Isang episode dyan, yung story ni Mang Rolando. Ito yung may anak na may cerebral palsy. 20 years na niyang inaalagaan yung anak niyang may sakit. 2 a.m. pa lang, gising na siya. Ilan lang yan sa mga story na talagang umagang-umaga pa lang talagang dumiretso na ako sa shoot at hindi ako natulog. Pero ito nga yung mga story ang life-changing kasi dito ko nakikita yung mga story ng kababayan natin na nagsusumikap. Kaya nga sabi ko, kung kala ko dati masipag na ako, ang dami pang mas masipag sa akin. Kaya ito yung nagbibigay inspirasyon sa akin para mas magtrabaho pa at mas sumataw sa buhay. Usually kasi yung mga natutulungan sa Dear SB, mga taga-Maynila, di ba? Pero last year, ang unang pagkakataon na lumabas kayo sa ibang probinsya. Kasi ang pagtulong naman hindi nakakaon sa isang lugar So sabi ko, puntahan natin yung mga malalayong lugar natin. Lalong-lalo na yung pinaka-nangangailangan. Pumunta tayo sa Davao, pumunta tayo sa Mindanao. Sasagutin na rin namin ang scholarship. May girlfriend ka na to da? Meron. Ito siya. Baka makilala mo siya. Ang ganda niya. Dagay tayo. Bagay. Thank you. Congratulations dahil talagang nagagawa nyo. You know, talagang nakakatuwa marinig ang mga kwento at experiences mo, SB, at ang mga pakikisalamuha mo sa mga taong nakilala at natutulungan mo. Kaya sa aming pagbabalik, mas maraming kwento pa tungkol sa pagbangon at inspirasyon. Dito lang yan sa Dear SB. Sa loob ng isang taon, marami na tayong nakilala at napangiti dito sa Dear SB.
Susubukan ko ng legal. Subukan mo manligaw, tutulungan kita. Yeah! Ako backer mo. Mga kwento ng inspirasyon na talaga namang tumatak sa puso ng inyong Kuya SB. Atak! Kaya ating balikan ang ilan sa kanila na nagsilbing inspirasyon para magpatuloy ang advokasya ng inyong abang lingkod na si Kuya SB. SB, syempre by now napansin ko at I'm sure na marami na rin nakakapansin na naging tradisyon na dito sa programang ito ang pagbulong. At talagang naging tatak Dear SB na siya. Nag-umpisa yan nung finiture natin yung super lola na si Lola Fedeng. 86 years old na lola na nagpe-pedicab pa rin. Siya yung first time mong nabulungan? Siya yung first time kong nabulungan dahil nadala ako sa kanyang storya at nadala ako sa pagka-positibo ng kanyang pananaw sa buhay. Sobrang unforgettable ng episode na to kasi nakaburol yung tatay ko nung sinut namin to. Tumawag sa amin yung production. Sabi nila, SB, gusto mo i-cancel na lang natin yung shoot? Pero sabi ko sa kanila na, hindi, tuloy natin. Kasi alam ko kung nabubuhay tatay ko, sasabihin niya sa akin, tuloy mo yan, anak. Marami nag-aantay sa'yo, marami may kailangan sa'yo. Gusto ko sumali sa secret, ibulong mo na lang din sa akin. Sige, may bubulong ako sa'yo. Sige, sige. Nakaka-happy nga. Nakaka-happy nga. I know my father is looking down from heaven and watching the shows of Dear SB and sana nagiging proud siya at sabi ko nga sa kanya, pangako ko sa kanya, mas magiging proud pa siya sa akin. Kasi mas gagalingan ko pa, mas marami pa akong tutulungan, mas marami pa tayong inspire, at mas marami pa tayong babaguhin buhay. I'm 100% sure na sobrang proud sa'yo ang daddy mo. Thank you. Ano kaya yung magiging reaction niya, lalo na natulungan mo din ng isa niyang naging kaibigan, di ba? Na si Julius. Kwento mo sa amin. Ay, oo. Isa pa to sa mga malalapit na tao na natulungan ng Dear SB. Napakamalapit sa puso ko kasi siya yung nagmamasahe sa tatay ko. So, sobrang nakakabilib yung storya ni Julius. Kaya talagang sabi ko, ipakita natin yung storya ni Julius sa mga kababayan natin para makita nila na kung kaya mong magtrabaho at magsumikap nang wala kang paningin, eh, what more pa tayo na binless na may eyesight. Nung ipapakita na natin ang story niya, sa kasamaang palad, eh, namatay din si Julius. Hindi ko na siya naabutan, hindi ko na naabutan ibigay yung mga regalo ko sa kanya. Pero pinangako ko naman na tutulungan ko yung kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. Yun yung maganda sa show na to, na sila ang bida. Ang mga kwento nila, yun ang tunay na bida dito. But I also wanna share one of the times na ako na-inspire sa'yo. Dahil nung nakaraang taon, sumaba ka sa London Marathon. Yes. And, ay nako, bilib na bilib talaga ako sa'yo noon kasi hindi biro na tumakbo ng 42 kilometers. Kasi nung nagte-training ka pa lang noon, sinusubukan kitang sabayan, hindi ko talaga kaya. So, kwento mo naman sa amin kung saan ka humugot ng lakas nung panahon na yon, nung tumatakbo ka ng London Marathon. Isa rin to sa mga hindi ko makakalimutan na experience ng buhay ko kasi sobrang hirap tapusin ng isang 42-kilometer na marathon. Pero nga, sabi ko sa sarili ko, kung meron akong dahilan at meron mga taong umaasa sa akin, eh hindi ko pwedeng biguin at hindi ko pwedeng hindi gawin ito. Ginawa ko to with the partnership with Smile Train. Nag-raise kami ng more than 1 million pesos para makapagpagamot or makapagpa-opera ng mga 100 plus na kabataan na may cleft palate. Nung dumating nga yung panahon na tumakbo ko sa London, eh talagang inspired ako. May lagnat pa ako nung tumakbo ko sa London, actually. Alam mo yan, may lagnat pa ako nung tumakbo ko, pero sabi ko, hindi pwedeng hindi ko matapos to. At ang pinakamaganda dyan, nung nakita ko na yung mga napa-opera namin, at nakita ko na yung mga bago nilang ngiti. Sabi ko nga, walang kabayarang makita yung mga bagong ngiti ng mga cute na bata na yan. Sila Yael, tsaka si Yansen, pati na rin si Rolly.
Napaka-ganda na ng mga ngiti nila at makikita mo na iba na yung saya at yung confidence nila. Naaalala ko nung London Marathon, may isang part na tinawagan mo ako dahil may naalala ka. Sugat-sugat na yung mga paa mo, masakit na katawan mo. Ano ba yung nakita mo na binigyan ka ng lakas, last push? For some extraordinary na pangyayari, nadaanan ko yung lugar kung saan kami minsang umupo ng tatay ko. Napadaan ako dun sa bahay namin. May bahay kami dito sa may Canary Wharf. Naalala ko yung papa ko. Gusto niya yung lugar dun eh. Parang kinakausap niya ako na parang tapusin mo to na maraming umaasa sa'yo. Talagang nabigyan ako ng bagong lakas. Nung nakita ko yun, talagang bigla na lang akong tumakbo. Doon ko nakuha yung second win ko para tapusin yung buong marathon na yun. I'm so proud of you. Tunay ka talaga na kahanga-hanga. Magbabalik po ang Dear SB. Marami sa mga natulungan natin sa Dear SB ay mga individual at pamilya na talaga namang pinagkaitan ng tadhana. Mga kwento ng matinding sakripisyo at pagsusumikap, makaahon lang sa kahirapan. Pero sa kabila ng dagok sa kanila ng buhay, hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa at patuloy na lumalaban para sa isang magandang kinabukasan. SB, ano-ano ba ang mga kwento na talagang tumatak sa'yo? Isa sa pinaka hindi ko makakalimutang episode nung dumayo kami sa Sitio Sapang Munti sa Norzagaray, Bulacan. Isa tong community na walang kuryente. Imagine mo, mga isang oras lang to mula sa Maynila, pero tatawid ka ng ilog at maglalakad ka sa 3 sapa bago mo marating tong Sitio Sapang Munti na to. At doon nagdala kami ng mga solar panel para magkaroon ng ilaw yung buong komunidad at nagbigay rin kaming tulong doon sa eskwelahan doon. Christmas special to. At bago matapos yung episode, nagdala kami ng parol at pinailaw namin to. Simbolo na meron ng liwanag sa lugar ng Sitio Sapang Munti. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutang episode yung namuhay ako kasama nila. Ito yung Diaz family, sila Melody. Pinuntahan ko siya kasama ng mga anak niya. Napakadelikado ng lugar na yon. Nakita ko gaano kahirap mga lakal doon sa ilog. Ang maganda rito sa storya ng pamilya Diaz, nag-iipon sila doon sa mga nabenta nilang kalakal. Nag-ipon sila ng 9 na buwan dito sa mapakalaking alkansya na to. Kakulay ko pa yung alkansya. So, binigay nila sa akin yung opportunity na tulungan silang bilangin to at ilagay sa bangko. Iniipon nila yung pera nila sa alkansya para daw sa future makalipat sila sa mas maayos na tahanan. Kaya gustong-gusto ko tong episode na to para ipakita na kung sila nga nakakapag-ipon, what more pa yung mga nakakapagtrabaho o yung may mga negosyo. Ngayon naman, SV, kwento mo sa amin yung may natulungan ka lately na pinagbuklod mo ang isang pamilya. Tinulungan mo na makalaya sa kulungan ng isang ama para makasama niya muli ang kanyang pamilya. Karamihan naman sa mga storya na pinapakita natin sa Dear SBA, very memorable sa akin. Pero grabe itong storya ni Sara Bordeos na nakatira sa dulo ng creek. Yung bahay nila Sara talagang tagpi-tagping mga yero na butas-butas. Yung sahig nila mga plywood at karton na talagang pinagdikit-dikit lang, walang mga pakuto, walang pundasyon na bahay na nung tumapak ako, talagang muntik na ako mahulog. Tapos sa gutom ng mga anak nila, nagawang magnakaw ng kanyang asawa. At sa halagang 300 pesos, nabenta niya yung nanakaw niya para may pangkain sila. At dun pa siya nakulong. So nakulong yung asawa niyang si Roger ng halos 2 taon, hindi nila mapalaya. So lalong humirap yung buhay nila Sara. Namatayan pa siya ng anak, na-dehydrate yung 2 years old. Sabi ko, grabe na yung mga nangyari dito sa pamilya ni Sara Bordeos. Kaya sabi ko, tulungan natin to.
tulungan nating may ahon yung buhay nila. So unang tulong na binigay ko sa kanila, binigyan ko sila ng isang apartment kung saan sila pwedeng mamuhay ng maayos. At syempre, binigyan natin ng kabuhayan. Pero ang pinaka-surpresa ko kay Sarah yung pagtulong ko sa pagpapalaya kay Mang Roger. Sabi ko kay Mang Roger, usapang lalaki wag na wag mo nang ulitin yung ginawa mo. Magbago ka at bibigyan kita ng bagong panimula, bagong kabuhayan, at bagong pag-asa para sa iyo at sa iyong mga pamilya. Nakakabilib talaga yung determinasyon ng mga kababayan natin na hindi talaga sila sumusuko sa kabila ng hirap ng buhay. Pero dahil nabanggit ko na din ang determinasyon, nitong nakaraan lang, SV, nagpamalas ka ng matinding determinasyon at maraming nabilib talaga sa'yo dahil sumampa ka sa andas ng puong itim na Nazareno noong traslasyon. Ikwento mo naman sa amin yun. Well, isa rin to sa mga hindi ko malilimutan na mga episodes kasi bukod sa ito yung 15th year anniversary ko bilang deboto ng mahal na poong Nazareno, meron din tayong natulungan na bagong deboto. So doon, sinama ko siya at tinuruan ko siya paano magdasal, paano manalangin, at doon tinupad ko lahat ng kanyang mga dinasal sa mahal na poon at dinagdagan ko pa ng iba pang mga regalo. Bigla na lang lumapit sa akin yung anak niya si Jessa at bigla akong niyakap. Bigla na nagsabi sa akin na, "Thank you, SB." Thank you po, SB. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mong tulong sa aming pamilya. Naging instrumento ako ni Nazareno para makatulong, makapagpasaya at makabago ng buhay. Magbabalik po ang Dear SB. Isang taon ng agarang pagtulong, pagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ganyan dito sa Dear SB. At basta may mga Pilipinong determinado, masikap at may malakas na pananalig sa may kapal, lagit-laging darating ang biyaya na higit pa sa inaasahan. Dahil laging may handang makinig at umalalay anuman ang inyong kahilingan. Isang taon na ang Dear SB. Ngayon, ano pa ang aabangan ng mga manonood? At saka ano pang mga tulong ang ihahatid ng Dear SB? So ngayong season, talagang mas marami pa tayong tutulungang kababayan natin, mas madaming immersion na mangyayari para mas makilala ko sila, para alam ko ano yung ibibigay nating tulong sa kanila. Tulong na hindi lang pang isahan, pero yung pangmatagalan na makakatulong talaga dito sa mga kababayan natin. Ngayong araw, ako yung nasurpresa mo. Maraming salamat sa lahat ng suporta mo at pagmamahal. May bibigay lang sana ako sa yung... May ganon? Saan ang galing yan? Surprise nga ako. Kaya nga, akala mo ikaw nag-surprise, pero ako magsusurprise sa'yo ulit. So, surprise pala ikaw nag-plan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal at suporta sa akin. Thank you so much. Thank you. Thank you po. so much. Gusto kitang pasalamatan for this, pero kung akala mo tapos na ang mga sorpresa, meron pa. What? It's true. Upo ka lang dito. Ano ba tong show Kasi na to? bago matapos. Surprises to. May isa pa kasi kaming sorpresa na inihanda para sa'yo. At yun ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga natulungan mo at nabigyan ng panibagong bukas dahil sa programa na to. Happy anniversary, Dear SB! Maraming salamat po sa pinagkaloob niyong blessings sa amin. Naway, marami pa po kayong matulungan. Happy anniversary, Dear SB! Maraming salamat sa mga biyayang binigay niyo sa amin. Kay Kuya Sam, sana po panubayan po kayo ng Diyos. Huwag may gustong kainin po yung anak ko, nabibili na po namin. Maraming salamat po, Dear SB. Happy anniversary, Dear SB. Maraming salamat po. Happy anniversary, Dear SB. Happy anniversary, Dear SB. We love you. Salamat, SB. Happy anniversary. More power. Thank you. Anniversary, Dear SB. Maraming salamat po sa tulong ninyo para sa operasyon ng kapatid kong si Rolly. Happy anniversary, Dear SB. Sana marami ka pang matulungan para
Guminawa naman yung mga ibang kapos din sa buhay. Happy anniversary, dear SB! Nagpapasalamat po kami dahil naging bahagi po kami ng programang Dear SB. Lalong-lalo na po kay Sir Sam na tumulong sa anak kong conjoined twins na si Aya at saka si Aki. Happy anniversary, Dear SB! Maraming salamat po, Dear SB, sa mga binigay niyo po tulong sa amin, sa mga biyayang galing po sa inyo. Happy anniversary, dear SB. Thank you for your support and blessings that you gave. God bless you. Happy anniversary sa Dear SB. Maraming salamat po sa lahat ng tinulong niyo po sa amin. Sana po mahaba pa ang iyong programa para marami pa ang iyong matulungan. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Mr. SB, may nangyayang halos. Sir, salamat sa dahil may nungkadang sa akwanga. Happy anniversary, Dear SB. Maraming salamat po sa mga biyaya na binigay mo sa amin. Ngayon, masaya po kami. Happy anniversary, Dear SB. Maraming salamat po. Thank you po sa Dear SB sa tulong na binigay niyo po sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan in the future. Congrats Dear SB on your first anniversary. We're very happy na nasa GMA na yung programang ito because it's such an inspirational show and ang daming natutulungan. Sana ay mas marami pang matulungan ito in the coming years. Congrats! May last pang surprise. Kasi may regalo para sa'yo ang mga bata ng Cotolengo Filipino. Wow. Ginawan nila ikaw ng art. And you can see, ito yung mga card nila for you. So, ito yung ginawa nilang art. Napakaganda naman. Asahan nyo na hanggang nandito po ako wala tayong gagawin kundi puro pagtulong, puro kabutihan at ibibigay ko lahat para sa mga kababayan natin. So, thank you. Thank you very much. Thank you guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lord, thank you so much for this opportunity. GMA, thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng ating staff, sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng shoot. Palakpakan yung mga sarili ninyo. Sa lahat ng writers, director, production, cameraman, mga assistants natin, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga lugar na sobrang hirap puntahan. Hindi po ako yung dapat nyo ring pasalamatan, kundi yung mga kasamahan ko na naghahanap ng mga kababayan natin na deserving mapakita yung storya at deserving matulungan ng Dear SB. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Pamilya mo. Salamat po, sir.